Hallelujah! Magandang gabi po Amen. sa lahat po ng ating mga taga-sumaybay sa Cheer Up, the Word Works program. Muli tayo po yung nagkita-kita. Ang inyong pong pastor, Pastor Sid Cali, at si Sister Lina. Magandang hapon po. Gabi na eh. Gabi pa. Kasi nung magkita po kami kanina dito sa studio ay Alas 2. kanina po, no? Kaya nagkwentuhan pa po kami. Akala niya hapon pa lang. Purihin ang Panginoon. Rin po ang Diyos. So, tayo po ay manalangin muna. Sister, pwede ba? Opo. Sige po, Hallelujah. tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at ipapasalamat sa inyong banal na pangalan. Tunay nga po, O Diyos, na sabi mo sa iyong salita na isang mabuting bagay ang laging magpasalamat sa iyo. At salamat nga po dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataon na laging makaganap sa iyong banal na gawain. Panginoon, tulungan mo po kami na ang iyong salita ay may pahayag sa kapamaraan ng nais mo, Panginoon, tulad po nitong Cheer Up. Pagpalain mo po ang iyong salita na iyahayag sa gabing ito at maging ang mga makikinig, Panginoon, buksan mo po ang kanilang mga puso, kanilang isipan upang maunawaan at mapagkilala kung sino ang Diyos na amin ipinakikilala sa kanila, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang gawain mo ito. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen and amen. Once again, welcome po sa Cheer Up, the Word Works program. Welcome. Welcome po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong araw na to o pag-uusapan. Kaya nga nilagay ng Panginoon, nakasama ko na-invite ko natin si Sister Lina kasi nakita ko po na mahalagang may kausap. Katulad po ni Sister Lina sa gawain kagaya nito. Nais ko po kayo munang bigyan ng background about Cheer Up, the Word Works program. Ito pong programang ito ay ipinanganak sa puso ng Diyos at inilagay niya sa aking puso na simulan nito nung pong panahon ng pandemic. Maraming tao po ang walang nasa tahanan lang, malungkot, walang salita ng Diyos na maaaring makapagbigay ng buhay sa kanila. Kaya ito po ay aking ginawa at malinaw na ibinigay ng Panginoon sa akin ng title, Cheer Up, the Word Works. Hindi ka dapat magulumihanan, manlupaypay sa iyong buhay sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ito po ay gumagawa talaga sa ating mga buhay. No? Kaya po, patuloy ko po ito at isang araw po, nung makita ko si Sister Lina rito, ay nilagay ng Panginoon sa aking puso na isama ko siya, invite ko siya. Amen. Sa gawain na ganito po. Rin po, At Panginoon. makasama ko siya upang ipahayag sa inyo. Pag-usapan namin dito, hindi sa pamamagitan ng katalinuhan, kundi sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, ay mapag-usapan po natin ang salita niya. Wala po tayong anumang church o grupo na itinataas dito. Hindi ko po kayo aanyayahan na napipiliting umatin sa aming church sapagkat naniniwala po kaming may mga churches na malapit sa inyo Opo. na siguradong kakausapin din kayo ng Panginoon. Ito pong programang ito ay isa lamang sa bahagi ng isang araw ninyo Amen. o ng isang linggo ninyo. Amen. Isang beses sa loob ng isang linggo ay makikita-kita po tayo upang mag-aral ng buhay at banal na salita ng Diyos. Ganun po kasimple at naniniwala po ako. Sister Lina, pakibasa mo nga muna Hebrew chapter 4 verse 12. Si Sister Lina po ang ating masipag na magbabasa at magpatotoo at makausap natin. Ito po ang sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12. Babasahin po niya para sa atin. Salamat po, Sister. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinakahiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga nakakasuan at ng utak sa buto.
Amen. at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. So napakahalaga pala talaga ng salita ng Diyos. Ito ay buhay, makapangyarihan, at gumagalaw. Kaya po sabi po natin, inilagay ng Panginoon sa ating puso ang programang itong Cheer Up, kaibigan. Cheer up. Walang dahilan para manlupaypay. Walang dahilan para mawala ng pag-asa. Walang dahilan para malungkot sa buhay. Sapagkat walang hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos. Ito'y buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Kung nais po ninyong maranasan ang Diyos sa inyong buhay, lalo't kung kayo may mga dalahin, may mga kalungkutan, may mga sigalot sa buhay, cheer up. Hanapin po natin ang Diyos. Lagi nating ilapit ang ating puso sa Diyos sapagkat siya lang ang gagawa sa atin. Hindi po natin gumawa, hindi po natin po wala po tayong kakayanan gumawa sa nais ng Diyos sa atin. Ang Diyos lang po ang nagnanais na tayo ay matulungan. Hindi po sa pamamagitan ng kung sino-sinong tao. Ang tao, panandalian lang, may limitasyon ang tulong ng tao. Subalit sa Diyos, tayo lumapit 100%. Itatayo ka ng Diyos kung Amen. ikaw man ay nalulunod. Naalala ko po, Sister Lina, may sinabi ka sa akin minsan pero baka mamaya maalala mo rin yun. Pero tingnan po muna natin, ang sabi po, ako konektado sa inyo sinasabi para sa ating mga kapatid. At nangyari sa amin ito, nang malaman namin ito, nang malaman ko ito, Sister Lina, nag-iba pananaw ko sa buhay. Opo. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, muli po ay basahin niyo para sa amin. Jeremias 29 verse 11. Ano pong sabi dyan? 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Kiputol, ang Diyos. Ang Diyos alam kung ano ang mga paano. Alam pa, ibig sabihin ng panukala, mga kaisipan mga planuhin. Ang Diyos may plano. Amen. Grabe. No? Para sa atin po, okay, sinabi niya sa mga Israelita. Pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Kahit gaano kasama, kapangit ang ating background, Kahit na anong lahi, kahit na anong lahi, mahal tayo ng Diyos. purihin ng Panginoon. At siya ang sabi, siya ang nakakaalam. Alam. Ano daw yung nalalaman niya? Pakibasa uli. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo. Para sa ikabubuti. Para sa Grabe. ikabubuti po natin lahat. Hindi po ng isa lang. Lahat po, wala pong tinatangi ang Diyos. Lahat. Grabe, no? Purihin ng Panginoon. Alam mo, ito maganda sa usapang ganito eh. That's why you can cheer up. Ibig sabihin, pwede kang manatili talagang may pag-asa. Opo. Kasi, itong salita po ng Diyos, tulad ng binasa natin kanina, ay buhay. At meron pala siyang kasulatan na sinabi noon pa, Opo. ilang libong taon nang nakalilipas. At ipinararating ng Diyos sa iyo, kaibigan, kapatid, kapwa ko mananampalataya. O kung hindi ka pa mananampalataya, mamaya tatanggap tayo sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, siya lang ang nakakaalam. Hindi po ang gobyerno, hindi lalo ang ating mga magulang o sino mang kapitbahay natin. Ang magulang po natin ay kinakausap din ng Panginoon para mangyari yung magandang plano niya sa atin. Kasangkapan po sila ng Panginoon. Kaya po kung tayo ay matutut, kung ang Diyos ang may magandang plano sa buhay natin, siguro, o yun ang tama na siya ang unang dapat. Lapitan. Amen. Dapat unang hanapin. Amen. Kasi sa tao, madali lang humanap. Pero panandalian din lang nawawala. Paano pag, kumandidato? Pangako lang yun. Joke lang po. Sige. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Joke lang po. Okay, tuloy. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yung kinabukasan natin, kaya sabi, hinaharap. Ano ba gusto natin kinabukasan na makamit natin? Hindi po yung kinabukasan na gusto kong magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng karangyaan sa buhay, mga magagaran sa sakyan. Kasama yan sa pagpapala. Kasama Ano na lang yan, dagdag na lang eh.
Dagdag lang po. Kasi walang masama sa kasaganaan, walang masama sa sasakyan, kailangan. Walang masama sa maayos. Kung wala pong pagpapala ng maayos na tahanan, paano tayo makapagre-record ngayon? Pero, pag ang Panginoon ay nagkaroon ng magandang kinabukasan sa atin, sinisigurado ko po sa inyo, lahat ng bagay ay nakaayos. Nakaayos Pero na. kailangan po nating malaman kung paano yon. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos, pamamagitan ng ating paghahanap sa Diyos. Paano natin malalaman ang gusto ng Diyos? Paano nga? Sa pamamagitan ng kanyang Salita. salita. Kita po natin ang Matthew chapter 4 verse 4. Mateo 4. 4. Matthew chapter 4 verse 4. Sabi sa Matthew 4. Babasahin po natin. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Apo, basahin po natin para sigurado po tayong eksakto po na 4:4. Apo. Hallelujah. Hindi lamang 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, namumutawi, patuloy po yan, patuloy. Sister Lina, pag sinabing namumutawi, hindi sinabing namutawi. Pag namumutawi, ano po yan? Present tense, past tense, o future tense? Tuloy-tuloy. Ibig sabihin, tama po kayo, no? Walang hinto hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Yung sinasalita ng Diyos, napakahalaga po na malaman natin. Paano natin malalaman, halimbawa, paano ko malalaman ang gusto mo kung wala akong nadidinig sa sinasabi mo? Amen. Di ba? So, yung plano ng Diyos sa atin, yung plano ng Diyos, Opo. paano natin malalaman at nang sa ganun ay malakaran natin kung walang salita niya na ating pinapakinggan? Kaya kailangan pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng cheer up. Amen. At gagawa Isa ng lamang Diyos. po ito sa ginagamit ng Panginoon, no? Actually, ito po ang binasa natin minsan ito, sister, no? Doon po sa Easy English version ng Bible, Matthew chapter 4. Ang sabi po ni Jesus, nung siya tinukso ni Satanas, sabi niya nasusulat, no? But Jesus answered the devil, Moses wrote this in God's book. Sabi niya ito, people need more than bread to really live. People. Imagine people, ha? Hindi sinabing, Bata. oo, bata, matanda, kailangan tao, ang tao. Tao. Matanda man o bata, may ngipin o, Wala. may ngipin o wala. Gaya po, Hindi nga. wala akong ngipin. Kasama siya. So, people need the Lord. People need more than bread to Amen. really live. They need to hear every word that God speaks na sinasalita ng Diyos. Then, they can really live. Amen. Mabubuhay ka ng tunay na buhay sa ibabaw ng mundong ito. Kung hindi ka lamang umaasa sa pang-araw-araw na ginagawa mo, hindi lamang sa sapat na sa iyo yung kinikita mo, sapat na sa iyo yung may trabaho ka, maayos ka na pag-aaral mo, yung mga anak, may tirahan kayo. Sapagkat dating ang time, mawawalan din ng silbi sa iyan eh. Namayas pakita ko, no? Pero, para raw mabuhay tayo ng tunay na buhay. Amen. Pag sinabing tunay, maayos, may kapayapaan, kahit may problema, kailangan natin ng salita Ng Diyos. ng Diyos. Kung tayo sapat sa atin, halimbawa, kita ko yan eh, bawa, masayang-masaya ka, may bago kang Damit. damit, abay, ilang araw lang yan, kasiyahan mo na yan eh. Pagdating ng, baka isang buwan eh, yung excitement mo dahil sa damit na yun na ikay masaya, wala na, normal na sa iyan. Meron kang kahit bagong bahay. Ito pong tirahan namin ngayon ay sarili. Pinatayo po ito ng aking manugang. No?
Malaking bahay po. Maganda ang view namin, overlooking. Ang kasiyahan ay nung una lang. Opo. Ibig masaya pa rin kami ngayon, may tahanan kami. Dahil may- Pero ibig sabihin, yung kagalakan, enjoy na enjoy ka. Kasi lumilipas din yon. Pero kapag ang Panginoon at ang kanyang salita ay nawala sa atin, Lahat ng bagay ay mababaling wala. hindi niya. Walang kabuluhan. Amen. Walang kabuluhan ang lahat. Sapagkat ang Diyos ang may gawa ng lahat sa atin. At siya Amen. lamang ang nakakaalam ng tunay na plano niya. Ngayon, para makuha natin, malaman, maintindihan, maunawaan at maisagawa, malakaran ang gusto ng Diyos na katagumpayan natin, kinakailangan natin ng kanyang salita. Tingnan nga po natin ang Romans chapter 10. Roma. Simulan niyo po sa verse 13 at nais ko po nga nabigyan mo kami dyan ng magandang explanation. Romans 10, 13. verse 13. Purihin ang Panginoon. Sige po, Sister Lina. 13. Sa 14 tayo. Roma 10, versikulo 13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Wow. Okay, linaw. Tuloy. Ngunit, May problema pala. May ngunit eh. paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Ayun. Tapos, Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tapos, tungkol sa Kanya? tapos nga. Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral? Ayun. So, sister, no? Napakahalaga. Ang lahat, walang hindi maliligtas pag tumawag sa pangalan ng Diyos. Sa pangalan natin Panginoon Jesus. Walang hindi. Ibig sabihin ang lahat. Pag sinabing lahat. All with the exemption of none. Ibig sabihin lahat na walang di kasali. Paano po, Pastor, yun? Basta sila tumawag lang, hindi naman nila kilala kung sino yung kanilang tatawagan. Paano nga sila tatawag kung wala silang Maririnig. pananampalataya muna? So, ibig sabihin, tama po yung tanong mo, hindi pwedeng basta tawag dahil sa pagtawag mo sa Diyos, it requires pananampalataya. Pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya ay yung pagtitiwala sa Kanya. Opo. Ngunit paano ka mananampalataya sa Kanya kung Walang nadidinig maririnig na nangangaral tungkol ng sa salita Kanya? ng Diyos. At paano ka naman may madidinig kung walang mangangaral? Kaibigan, wala pong problema sa Diyos. Ang kailangan lamang po ay ang ating oras at panahon. Ibinibigay po namin ni Sister Lina ang aming time sapagkat naniniwala po kami sa maikling usaping ito. Simpleng bagay. Madidinig mo ang salita ng Diyos. Amen. At dahil sa salitang iyon, tulad ng ating mga nadinig at madidinig pa mamaya-maya, nabubuo po yung ating tiwala sa Diyos. Amen. Nabubuo. At pag nabuo yun, tatawag tayong Panginoon! Gano man, kaibigan, kalalim, kalawak, kahirap, kabigat, ang iyong pinagdadaanan. Lahat po ng yan ay kayang ayusin, isaayos, baguhin patungo sa tagumpayan ng ating Panginoon. At mangyayari lamang yon kung ikaw ay tatawag ng may pananampalataya sa Kanya. Amen. Kakausapin mo siya ng may pananalig at pananampalataya. Tingnan natin ang Matthew 11:28, sister. Meron po kasi kanina tumawag sa akin. Okay. Umiiyak. Umiiyak. Sige nga, tingnan nga natin ang tumawag na yan. Tumawag siya sa akin. Siya raw, simula pa, ganun na ang kanyang kasama sa buhay. Okay? Huwag na tayo bumanggit ng tao. Paano ibig sabihin ganun na? Ganun na siya. At Salbahe, ganon. At hanggang ngayon, Teka, ang tumawag po sa inyo ay babae o lalaki? babae po. Babae. May asawa, syempre. May, Ang inirereklamo, ayun yung, siya. yung asawa lalaki. Okay? Hindi po kami nagchichismis. Gusto lamang po namin. Ngayon ko nga lang dito narinig sa kanya. Okay? Ayun po, ano. 11:28. Okay, habang hinahanap po niya, may isa-share po siya. Okay? Kanina po may tumawag po sa akin Mm. at humihingi siya ng tulong, ng panalangin. Mhm. Dahil nga po yung problema niya sa kanyang
pamilya. Dahil pati raw yung kanyang mga anak parang gustong ilayo sa kanya nung kanyang asawa. Okay, so hayaan na natin yon. Ano po ang nangyari? Ayun, umiyak lang. Nagkahiwalay kami ng iyak lang na siya na iyak. Sabi ko, Wow. mamaya, magtawagan tayo, mananalangin tayo. Okay. Pero mananampalataya na po siya. Ito po ang solusyon. Sa binanggit mong yan, kaibigan, ito po. Lahat ng tatawag. Opo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo kalaban ang Diyos. Opo. Ang Diyos ay kakampi mo. Pero bago tayo pumunta ro, sana makaabot pa tayo sa ating oras para doon. Ito po ang sabi ng Matthew 11:28. Actually, yan ang dapat sa kanya. Opo. Ito po ang sabi ni Jesus during His earthly ministry. Pakibasa po, Sister Lina. Matthew 11 verse 20, makatipil pa. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nagbibigatan sa inyong pasanin. Teka, pakiputol! Iniutos pala ni Jesus yan. Opo, Ang problema, kanino tayo lumalapit? Opo, sa hubay. Hindi lang pera ang kailangan dito. Ang sabi kong kayo'y hirap na sa inyong dalahin, sa inyong pasanin. Hallelujah. Bakit po kami ganitong masaya? Alam po namin na solusyon. Kami man ay may mga pinagdadaanan din. Opo. Pero hindi pwedeng managumpay at hindi po natin dapat pahintulutan ang sitwasyon ang magsabi sa atin kung anong dapat maging takbo ng maghapon natin. Opo. Ang salita ng Diyos ang dapat magsabi kung ano ang dapat mangyari. At ang sabi niya, matagumpay ka. Ano ang sabi ni Jesus? Pakiulit mo nga. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Pwede po, mamaya yung kasunod. Pag ikaw pala hirap na, kailangan mo ng katuwang. Opo. Minsan kasi pinipilit natin eh. Opo. Huwag nating pilitin. Huwag natin piliting pasanin ang mga bigat na pasanin. Ang sabi pala ni Jesus, bigat ka na? Meron pala siyang sinabi na, lapit sa akin. Pwede palang, anong paglapit? Tawag. Panginoong Jesus, pwede mong isigaw, Panginoon! Lumod tayo sa Diyos. Huwag tayo Hallelujah. nakakaranas ng kabigatan. Subukan mo si Lolo. Oo. Kabi nila, mahihina daw mga lolo. Subukan mo yung lolo. Pag ikay may pasanin, mabigat, subukan mo si Lolo. Pastor, sino si Lolo? Yung lolohod sa Diyos. Yung lolohod. yung lolohod sa Diyos. Sabi nila, mahina ang lolo. Malakas yan. Malakas na malakas. Huwag mong hayaan yung pasanin na magpabagsak sa iyo. Bago ka pa bumagsak, lumuhod ka na sa Panginoon. At ikay dumalangin, tumawag sa Kanya. Hindi Kanya iiwan. Ano daw ang gagawin niya? Kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, ano daw gagawin? Ikaw ay kanya. Basahin mo, sister, para sigurado. At kayo'y pagpapahingahin ko. Kayo ay pagpapahingahin ko. Tutulungan niya tayo. Opo. Ibig sabihin, ang pasanin mo, pagagaanin niya. Amen. Meron pong isang, parang lang to, yung kwento. Meron pong isang babae na may mga dalahin may sunong-sunong. Sunong, oo. May sunong. Buhat-buhat. Buhat-buhat. Ibig sabihin, sunong-sunong ay buhat-buhat. Dumaan po yung isang magsasaka na may daladalang kareta. Ay, nakano sa kalabaw. Oo. Ang sabi ng magsasaka, Ale, sumakay na ka sa kareta para hindi na kayo mahirapan. Yan eh, ang kareta po ay walang gulong yan. Opo. Yan eh, gawa sa kawayan na nakakabit po yan sa batok Sa ng pangako. kalabaw. Tapos, yan po ay hinihila Ng kalabaw. ng kalabaw. Yan po ay dumudulas lamang. No? At kaya po yan ng kalabaw. Parang kamang hinihila yan. Parang kama. Ayan. Tapos, ang ginawa naman nung babae, sumakay nga, Sumakay. pero hindi naman niya binaba yung kanyang dala-dala doon sa kareta para siya magangan. So, ang nangyari, hindi lang siya naglalakad na lang, pero yung buhat niya nasa kanya pa. Oran. Kaya ganun po ang tao. Mhm. Hindi siya marunong magbigay ng pagpapahalaga kung paano niya ilalagak sa Diyos yung kanyang mga alalahanin, yung kanyang mga kabigatan. Sister Lina, nais ko sabihin sa inyo, tanong ng iba, paano ko malalaman kung hindi ko pa nga nailalagak o naibababa, na ibibigay sa Diyos yung aking problema?
dalangin naman po ako ng dalangin. May sagot po ako doon. O sige po. Ito po ang unang-unang palatandaan. Mabigat ang iyong problema. Amen. Nanalangin ka. Dapat may tiwala eh. Opo. At lahat daw eh, maliligtas. Maliligtas sa iyong pasanin, maliligtas sa iyong problema, maliligtas sa iyong harapin. Amen? Amen. Ngayon, paano mo malalamang hindi mo talaga naibigay sa Diyos yung problema mo? Kung sa pagtulog mo, isa sa palatandaan, Amen. pabali-baligtad ka pa din. Dala-dala mo pa, hindi mo pa iniwan sa Kanya. Amen. Kasi kung iniwan mo sa Kanya yon, wala ka ng bigat. Wala nang kabigatan. Pag-isip mo sa umaga, Maaring nandun yung nasa isip mo pa rin, pero yung naiisip mo ay lamang yung sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. Amen. Sabi niya, papagpapahingahin ka. Tapusin natin sa isang napakahalagang bagay Opo. na sinabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 8. Roma 8. Simulan po natin sa verse 31. Ito po ay ito po ang pinaka-title. Ang pag-ibig ng Diyos. Yung, ito po ang ating, actually tatagdagan ko yan, walang makapipigil sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen. Kung Magtitiwala. pagtitiwalaan mo ito. Ang haba, no? Pag sinulat, paikling na lang. Walang makapipigil. Kung lalapit ka sa Kanya, amen, at Amen. papabayaan mong makakilos siya. Hindi ko alam kung ano magiging sa isip mo matapos basahin ni Sister Lina ito. Sige po. Roma 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kakampi pala natin ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. Amen. Pastor, ang sama-sama ng ginagawa ko, miskin na. Tanungin kita, kapag, okay, ang araw, sinabi mismo ni Jesus yan eh, yung araw, yaan, pag sumisikat sa umaga, alam natin kahit bata, Opo. yung bagong panganak, kahit matanda, ay pinakikinabangan niya sikat ng araw. Nagiging bitamina yan ng kanilang katawan. Nagiging bitamina ng ating mga halaman. Kailangan yan ng lahat ng may buhay. Amen. Ito, ang pagsikat ng araw simula sa umaga pa lang ay biyaya na. Amen. Ang tanong ko ito, pag sumikat ba ang araw at may daladalang biyaya, Amen. namamatay ba muna yung masasama? Hindi, di ba? Ibig sabihin, lahat nakikinabang. Lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito. Pag sikat ng araw, maging ang kanilang mga anak, gano'n man kasama, ang isang pamilya, gano'n man kasama sa tingin ng tao, ang isang tao, kasama siya sa binibigyan ng pagpapala. Amen. Kasama siya sa nakikinabang ng biyaya nung araw. Why? Sapagat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hindi nagtatangi. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At ang sabi nga rito, kung ang Diyos ay panig sa iyo, kayong come on, huwag kang lumaban sa Diyos. Huwag mong talikuran ng Panginoon. Hindi siya laban sa iyo, siya ay panig sa iyo. At kung ang Diyos ay panig sa iyo, sinong kalalaban sa iyo? Ibig sabihin, ang may gawa ng langit at lupa, ang may lalang sa iyo at sa akin, ay panig sa iyo. Sino sa tingin mo ang pwedeng, amen, walang anumang problema, walang anumang sitwasyon, walang anumang sakit karamdaman, ang hindi kayang mabago. Iba ng karamdaman eh. Walang hindi kayang hindi pagalingin ng Diyos. Lahat po ay kaya niya. Pakituloy po ang basa, sister. Verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ang kanyang anak? Wow! Lahat! Amen. Grabe, nakakaluha po ng ang isang bagay na ito. Tapusin ko po ito, sister. Napakaganda, salamat po. Bibigyan din pa po yan ni Sister Lina. Bibigay po natin assignment sa kanya yan. Encourage niya tayo. Tanda mo to, ha? Amen. Yan yung talatang yan. Next meeting po natin, bago kayo uli matulog sa susunod na linggo. Now listen. Mayroon pong isang lalaki. Uy, dalawa na kami nagkwento.
Siya po ay na-ospital. Matanda na po siya, mayaman. Mayaman siya. Amen. Na-ospital siya, hindi siya makahinga. Hirap na hirap siyang huminga. So, ang ginawa, pinasok po siya ng ICU. Doon sa ICU, may mga kinabit sa kanyang mga tubo. Mga kung ano, mga kuryente. May kinabit sa kanyang oxygen. Hanggang siya po ay ilabas doon sa ICU at nakarecover na siya. Nung siya po ay palabas na, maayos na siya, ang mayamang lalaking ito, ibinigay po sa kanya yung kwenta ng bayarin. Nakalagay doon, ang isa na nakalagay doon, oxygen use. Ginamit na oxygen para siya ay makahinga. Malaki-laking halaga. Malaking halaga. Ang tagal niya sa ICU eh. Ilang araw po, Pastor? Hindi ko nga alam sa kwento eh. Hindi ko na itanong. Pero mahalaga yung aral. Nung kanyang mabasa yung siya'y napaiyak, siya talagang humagulkul siya. Yung matandang mayaman na yon. Ang tanong po nung attendant, yung pinaka-nurse siguro, yung nag-abot ng bill sa kanya. Sir, bakit po kayo umiiyak? Namamahal na po, hindi nyo, wala po ba kayong ibabayad dyan? Sabi po nung matangay, ako maraming pera. Kaya lang na-realize ko, dito sa ospital, ang hangin kinakailangan kong bayaran Opo. para ako'y mabuhay. Pero eto ngayon, wala akong saksak na hangin. Ang hangin na hinilalanghap ko'y libre mula sa Diyos. Walang Na bayad. hindi ko kahit kailanman ay pagpasalamat sa Kanya sa tanang buhay ko. Opo. Libre. Humihinga tayo, salamat sa buhay, salamat sa hininga, salamat sa pang-araw-araw natin. Na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Ngayon, kaibigan, kapatid, sabihin mo sa akin, kalaban mo ba ang Diyos? Hindi. Kakampi natin ang Diyos. Sabi nga nung matanda, nalulungkot ako. Sapagkat kahit kailan sa tagal na ng buhay kong ito, ngayon ko lang na-realize kung gaano kamahal ako ng Diyos sapagkat ang hanging nilalanghap ko, hindi niya ako sinisingin. Amen. Hindi sa ayaw niya magbayad, ngunit nakita niya ang lahat ng kailangan natin maging hangin ay libreng ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Pero hinahanap ng Panginoon tulad ng nakaraan nating topic, yung atang topic na, ang topic natin nakaraan? Forget me not. Forget me not. Hanggat tayo bata, hanggat buhay tayo, alalahanin natin siya. Sapagkat siya lamang ang may tunay na magandang plano para sa iyo Amen. at para sa akin. Nung yayain ko si Sister Lina na maging kasama ko, actually guest lang ang gusto ko noon eh. Pero ayaw siyang paalisin ni Lord pa eh. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Dapagkat alam ko po na kailangan po nating lahat ang mga katuroang kagaya nito. Inuulit po namin, wala po kaming intensyon na kunin kayo sa anumang church na kinapapalooban nyo. Pero meron po kaming pakiusap. Please share this message to others. Kailangan po nila ito. Wala po kahit 5 hihilingin namin sa inyo. Libre po na ito po yung may share nyo, mapapanood nyo, balik-balikan nyo, mapapanood nyo, madadownload nyo. Libre. Libre ang kaligtasan. Libreng-libre po. Ngayon, kaibigan, kapatid, ang pagkilos ng Panginoon ay magiging maayos sa ating buhay. Makakikilos siya ng ayos kung gagawin po natin ang pagtanggap sa Kanya. Sister Lina, ang sabi po sa Revelation chapter 3 verse 20, pakibasa niyo po. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Ang nagsasalita po dyan ay ang Panginoong Yesus. Amen. Pakiulit po. Nakatayo ako. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di din naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. Wow! Sasama ka ng Lord, inaantay ka lang niya. Papasukin mo siya. Ang tanong, Pastor, paano ko gagawin yon? Romans chapter 10 verse 9. Paano ko gagawin ang pagtanggap sa kanya? Kumakatok siya sa iyo. Kailangan mo siyang tanggapin. Ang tanong, paano, Pastor? Ito po ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng
Diyos, maliligtas ka. Amen. Ang paraan po para makapasok si Jesus sa atin, ipahayag natin na siya nga, si Yesu Kristo, ay ating Panginoon. Makakasama natin siya, kasalo natin siya, at sa Kanya walang kahirapan, katagumpayan at kaayusan. Amen. Ito po ang mangyayari sa inyong pamilya, simulan mo sa iyong sarili. Try Kaibigan, yes, try Jesus. Please share this. At ngayon po, nais ko kayong anyayahan sa maikling panalangin ng pagtanggap, tulad po ng ginawa natin dati. I will pray, then after me, pagkatapos ko po, sasabihin nyo yung pong aking panalangin. Opo. At yan naman po makikita nyo rin sa screen. Tayo po magsiyukot, magsipikit. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo dun sa mga hindi pa po tumatanggap. Amen. Sabihin po natin na nagmumula sa ating puso, Panginoong Heso Kristo, Panginoon, Hesus Kristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Heso Kristo, Panginoong Hesus Kristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Jesus, na ikaw ay Panginoong Hesus ay namatay ay namatay para sa akin. para sa akin. At matapos po ang 3 araw, At matapos po ang 3 araw, ika'y nabuhay muli. ika'y nabuhay na muli. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan katagumpayan, na mga tatamasahin ko na tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, salamat po salamat po sa buhay na sa walang buhay hanggan. na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang, sa ano pa man, sa karapatang karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Kristo, Panginoong Kristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Amen. Congratulations. Maraming Ikaw salamat ngayon ay po. isang mananampalataya. Pwede po bang maikling closing prayer and bless them? Amen. Amen. Minsan pa, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito at maging doon sa mga nakapakinig at nakapanood ng programang Cheer Up Panginoon. Ayusin mo po, O Diyos, ang kanilang buhay kung sila man, O Diyos, ay tumanggap sa inyo ngayong gabi. Ikaw po, O Diyos, ang mag-minister kasama na yung Banal na Espiritu na siyang mag-minister sa kanilang buhay. Ikaw po ang maging katagumpayan nila, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na hanapin nila sa kanilang buhay. Magkaroon po sila ng kauhawan sa iyong salita. Nawa po, O Diyos, hindi lang ito una at huli nilang maririnig, kundi sa susunod pang pagkakataon, sa anumang kapamaraanan mo, O Diyos, ikaw po ang patuloy na mangungusap at magsasalita para sa kanila. Salamat din po sa programa ito, Panginoon. Gamitin mo po ito sa iyong kapamaraanan, O Diyos, hindi sa kapamaraanan ng tao, sapagkat ito itinayo mo, hindi para sa ano pa mang bagay, kundi ito itinayo mo para maluwalhati ang iyong banal pangalan, Hallelujah. para maraming kaluluwa ang lumapit sa iyo, O Diyos, na tanggapin kanila bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Panginoon, basbasan mo po sila at anuman ang kanilang gagawin, kayo po ang patuloy na gagabay sa kanila. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Diyos at sariling kapagligtas sa kapangyarihan at gabay ng iyong Banal na Espiritu tayo ito'y magsasalan. Amen. Praise the Lord. Woo. So once again, bye-bye. Cheer up. The word Words.